Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig sa isang kuwento na hango sa kultura, paniniwala, at mga alamat na matagal nang umiikot sa ating lipunan. Ang kuwentong ito ay hindi para manghusga, kundi para magpaliwanag kung saan ba nagmula ang ilang kasabihang naririnig natin hanggang ngayon. Paunawa bago tayo magsimula, gumamit tayo ng AI bilang kasangkapan upang mas mapaganda ang daloy ng kuwento at maayos ang presentasyon. Ngunit ang konsepto, ideya, kwento, mensahe, at pag-edit ay ako pa rin ang gumawa. Ginamit lamang ang AI bilang tool, hindi bilang kapalit ng sariling pag-isip at paglikha. Lola Nena. Isang marunong at makuwentong lola, tagapagdala ng kaalamang bayan. Ang apo, mausisa, medyo nahihiya, ngunit bukas ang isip. May itatanong sana ako. Medyo nakakahiya. May narinig kasi ako sa mga barkada ko kanina. Totoo ba raw yung sabi-sabi na kapag may nunal sa alam mo na, lalo na raw sa babae, sobrang malibog daw at malakas ang apil sa mga lalaki? Ay naku Miguel, nunal sa tago, ika na nga ng matatanda. Napakatandang paniniwala na niyan. Noon pa man, kapag may marka sa bahaging hindi basta nakikita, iniisip ng mga tao na may kakaibang lakas o lihim na kapangyarihan ang nagtataglay niyan. Pero saan ba talaga nanggaling yan? Bakit naugnay sa pagnanasa o apil? Nung unang panahon, bago pa dumating ang mga Kastila, naniniwala ang ating mga ninuno na ang katawan ng tao ay parang mapa ng kapalaran. Ang bawat marka, peklat man o nunal, ay may kahulugan. Ito ang tinatawag ngayong folk physiognomy, ang pagbasa ng ugali at tadhana batay sa pisikal na anyo. Ang nunal noon ay itinuturing na apoy, sentro ng enerhiya. Kapag ang apoy na ito ay nasa bahagi ng katawan na may kinalaman sa buhay at reproduksyon, iniisip ng matatanda na mainit. Ang dugong dumadaloy roon. Ang init na ito ay iniuugnay sa kasiglahan, tapang at means sa matinding pagnanasa. Kaya pala parang laging may halong hiya at intriga kapag pinag-uusapan yan. Tama. Dahil ang bulaklak ay pribadong bahagi, anumang marka roon ay itinuring na lihim na kapangyarihan. Sabi ng matatanda, ang taong may nunal sa tagong lugar ay may karismang hindi agad napapansin. Pero kapag naramdaman, mahirap kalimutan. May iba't ibang interpretasyon pa nga noon. Kapag ang nunal ay nasa mismong bus, sinasabing swerte sa pamilya at masagana sa anak. Kapag maitim at bilog, itinuturing na magnet ng grasya at pera. Kapag mapula o tinatawag na ruby mole, simbolo raw ito ng pamumuno at impluensya. Sa paglipas ng panahon, ang mga paliwanag na ito ay naging sismis. Ang sismis ay naging kasabihan at ang kasabihan ay napagkamalang katotohanan. Pero sa panahon ngayon, alam na nating hindi naman yan scientific, di ba? O naman, sa agham, ang nunal ay simpleng kumpol lang ng pigment sa balat, melanocytes. Wala itong kakayahang magdikta ng iyong ugali, kalibugan o kapalaran. Ang tunay na apil ng tao ay nasa kilos, pananalita, kumpiyansa, at kung paano siya rumespeto sa kapwa. Ang mga pamahiin ay ginawa ng tao para ipaliwanag ang mga misteryong hindi pa nila kayang unawain noon. Pero tandaan mo rin, anumang nunal na nagbabago ang laki, hugis o kulay ay dapat ipasuri. Iyan ang tunay na mahalagang babala. Salamat Hindi lang pala chismis ang kuwento, may aral din. Ganun talaga. Ang alamat ay gabay lang. Pero ang katotohanan, ikaw pa rin ang pipili. Ang mga paniniwala tungkol sa nunal ay bahagi ng ating kultura at kasaysayan, impluwensya ng sinaunang Pilipino at Tsino, ngunit hindi ito batayan ng pagkatao ng isang tao. Mahalaga pa ring maging mapanuri, may respeto at may sapat na kaalaman. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng kuwento na pinaghahalo ang kultura, edukasyon at realidad, huwag kalimutang magbahagi at mag-iwan ng komento. Hanggang sa muli.